Okay, dumako na po tayo dito. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Umpisahan na po natin ito. Ito, syempre, magalit na naman si Mike Cervera. Baka idemanda ako ni Mike Cervera. Subukan mo. Nagkakademandahan po ngayon at nagkademandahan na po, nagkakakulungan na po sila, mga kababayan. At marami po nagsasabi sa akin na ano po masasabi mo dyan, Yolo? Ba't tahimik ka sa mga issue na yan? Sinabi ko na po kasi sa inyo dati. Tayo po ay kinausap na po ang dalawang panig pero sila po ay talagang antitigas ng ulo. Yan ang nangyayari. Aray ko. Diba? Sinabi na po natin dati yan. Sabi ko dito, sila po ay dapat mag-usap-usap dahil kung tutuusin po, mas matagal na po silang magkakasama kaysa sa atin. Ang pangit naman po na isang Yolo na bago lang nakasama nila, pagpapayuhan ko sila. Anong mangyayari sa akin? Babarain lang ako noon. Kaya ginawa po natin, kinausap natin ang dalawang panig pero talagang matitindi po ang kanilang labanan. At yan nga po, nagresulta lang 300,000 foul counted. Aray ko. Okay? At bilang kaibigan natin dalawa yan, wala po tayong magawa. Diba? Malalim po kasi yan. Malalim ang pinag-ugatan yan at marami na nadamay, marami nang nawasak, marami nang nasiraan. At yan po ang nangyari dyan. And nirespeto ko po yung dalawang panig. At syempre, sana respetuhin tayo ni Mike Cervera. I-react natin si Romualdez. Magagalit na naman yan. Idemanda mo na ako, Mike. Aray ko. Diba? Tama si Pare Eduardo. Isang sabihan lang. Kung ayaw mo makinig, pwede, thank you. Aray ko. Oh. Re-react po natin si Romualdez kasi napadaan po sa feed natin to bilang paghahambing. Bala na po si Mike Cervera kung magdemanda ka. Magdemanda kayo! Okay, bilang Congress po, ang Congress po ay binubuo ng House at ang Senado. Ngayon, kung ikukumparan po natin itong House at Senado, makikita niyo po ang sobrang kademonyoan ng Senado. Dahil dito po sa House, di ba? Dito po sa House, na madalas nilang pinagbibintangan ng flood control, opo, marami pong mga congressman ang abusado dyan sa flood control. Opo, alam natin yan. At lalabas mga yan at kinakasuhan na nga ang mga yan. Pero po, hindi po talaga makikita natin na hindi po walang yaan yung pagtakipan. Hindi po natin nakikita yung walang yaan takipan. Pero sa Senado po, kitang-kita nyo po ang walang yaang takipan. Di ba? Bakit ko na naman po nadampot itong si Romualdez? Tandaan nyo po si Romualdez, pumunta pa to ng ICI. Lahat po ng investigasyon na pumunta po ito. Pero sa Senado po, ayaw nilang paimbestigahan ng kapwa nila, Your Honor, Mr. Chair. Tama, mali? Aray ko. Tama, mali! Mami Chris Rose, andyan si Mami Chris Rose, si Lucy, ang aking BMB fam, Mama Labs, shout out sa BMB fam, di ba? Si Ram J, di ba? Si Romualdez po pumunta ng ICI, kaya ko lang naman po dinampot to si Romualdez eh. Samantalang po, diyan po, sa Senado, ayaw nila. Sila nasusunod, mga kaibigan, mga karayuma. Sila po nasusunod kung saan po pupunta ang mga hayop nilang senador. Si Romualdez po na inatake nila ng inatake, no? Romualdez, si Kisses Cordero Romualdez, si Joel Islord Romualdez, si Jinggoy Romualdez. Nakipag-coordinate dahil pinagbintangan nyo. Tapos nung kayo na ang pusang inang nakasalang, ayaw nyo nang pumunta. Tandaan po natin, equal po yung Congress, Senado at House of Representatives. Maayos ang House of Representatives. Nakikita natin doon. Nakita natin yung mga tiga Batangas. Nakikita natin doon talaga ang mga tiwali.
At ngayon, iniimbestigahan na. Pero dito sa pusang inang Senado, obvious na may sala sila, pinagtatakpan nila. Kay Bato pa lang, kita nyo po pinagtatakpan na. Ganyan po ba ang Senado? Ha? Ganyan po sila. Pag sa kanila po, they have the exclusivity for their corruption, for their wrongdoing, for the example of the flood control anomaly. They have the exclusivity to not be investigated. Your Honor, Mr. Chair, it is stupid. Aray ko. Aray ko. Ha? Ganun po ba? Ayan po ang pinapakita ngayon ni Pusang Inang Alan Peter Cayetano. Oo, ikaw ang tinutukoy namin, Alan Peter Cayetano. At kung talagang makajos ka, samahan mo na si Lord. Di ba tama po tayo mga kabayan? Mga kababayan ko, mga karayuma. Makajos ka, di ba? Samahan mo si Lord. Yakapin mo na siya. Puntahan mo na siya. Magsama na kayo ni Lord. Aray ko. Aray ko. Pero ayaw niya. Ba't ayaw mo kasama si Lord? Aray ko. Ano po ang ginawa nila? Tinalakay na po natin ito pero gusto ko lang idugtong to. Not legal. Sabi ni Tito Soto, kinwestiyon ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee sa Flood Control Probe. Kita niyo po, nagtayo po sila ng subcommittee na walang basbas ng plenaryo. Tandaan po natin, lahat po ng ginagalawa ng Senado ay kailangan meron pong diskusyon. Meron pong mayroon pong pruweba na nakita yan ng taong bayan na tinalakay nila. Hindi po pwede yan yung kayo-kayo lang. Hindi naman yan national threat para magkaroon ng executive session. Hindi po ganun yan. Yan po ay dapat makita ng tao. Evelinda Kawole, maraming salamat po. Bakit po nila minamaniobra ngayon, sabi ni Tito Soto, na hindi na nga illegal lang minamaniobra pa ang Blue Ribbon, sapagkat tatadtarin po nila ng issue ng flood control yan. Bakit? Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, ibabalik ko po kayo sa sinabi ko sa inyo. Ano ba yan, Yolo, nangyayari? Eto po yan. Nireact ko na po sa inyo yan. Teka, uusog ko lang ang sarili ko. Yan, para yan. Nireact ko na po sa inyo. Bakit po? Ito po ang Project Firewall. Yan po ang Project Firewall ni Alan Peter Cayetano. Ito pong Project Firewall ni Alan Peter Cayetano, tatadtarin niya po ng iba't ibang issue para malihis po tayo sa impeachment. Ayan na po ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Tatadtarin niya tayo ng diversionary tactics niya para po hindi mapag-usapan ang impeachment. Mawalan ng tiwala ang taong bayan sa impeachment. Yan po ang katarantaduhan ni Alan Peter Cayetano. Don't ask, Alan Peter Cayetano. Don't ask. Wag kami. Okay? Don't ask. Aray ko. Okay? We all know that you are trying to divert the impeachment issue to different issue like flood control so that the people imploring the aid of the Almighty God will be, dissatisfied and be really dismayed in this impeachment trial. Okay? Sisiraan niya po. Gusto niyang siraan ang bawat hurado. Gusto niyang siraan ang bawat prosecutor.
ililiis po ang atensyon natin sa flood control. Etong mga alipores na tanim Marcoleta, tanim Joel Islord, tanim Chis Escudero, mga tanim nilang witness, ay ituturo ang wala namang kwentang mga tao na hindi naman totoo. It means walang kwenta dahil hindi naman nila ginawa pero idadivert yan. For example, Gutesa, mabubuhay. Amen? Amen. Lalabas na naman si Gutesa, ituturo na naman si Romualdez. Di ba? Palalabasin nila si Saldico, ituturo ang presidente. Palalabasin ng 18 Marines, gagawa na naman ng kwento. Aray ko. Hindi relevant ang mga witness na pinapakita. Samantalang dati, kila Lacson, relevant po. Inuulit ko, relevant tiwala. Katulad po ng DPWH Secretary. At si Bunoan po ngayon ay may kaso na sa Sandigan Bayan. Legit. Bakit? Siya po ay DPWH Secretary. May direktang gampanin sa flood control. Sino pa? Ang mga kontraktor. May direktang gampanin sa flood control. Sino pa? Ang mga DPWH engineer. May direktang kaganapan sa flood control. Bumalik tayo sa mga tanim witness nila. Ang 18 Marines po ba may direktang kaandaman sa flood control? Sumagot kayo mga kababayan! Sumagot kayo! Aray ko. Pagayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Di ba? Ano po ba ibig ko sabihin? Ang mga inimbestigahan po ni Lacson, ni Tito Soto, o ng Blue Ribbon Committee ni Lacson ay primary. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Primary suspect sa flood control. Sa investigasyon ba, ano ba kailangan? Di ba? Ang kailangan po ay yung mga primary suspect. Sino po bang isasalang na naman ng mga aso ni Marcoleta? Ang mga secondary. Secondary lang, 18 Marines. Hindi pa nga reliable eh. Pero kung tutusin mo, mga secondary yan. Aray ko. Oh. Isasalang nila si Chavit Singson. Aray ko. Anong kinalaman yan? Anong kinalaman yan sa investigasyon? Nasa DPWH payroll ba yan? Empleyado ba yan ng DPWH? Ano ba iniimbestigahan? DPWH. Pero si Cayetano, ganyan po ang putang inang ugali niyan. Aray ko. Diba? Dumako tayo dito. Idugtong po natin ito. Pakinggan nyo po ito. Oh. Ano ba kasi si Cayetano? Para malaman nyo. Ito po. Oh. Sandali lang po ha. Ayan. Dito po muna tayo. Ito po muna. Dapat bantay ng bayan. Pero paano kung ang mga bantay sila mismo may pinakamahahabang anin? Kita mo? Senado ang bantay ng bayan, the last resort of justice. Yan po ang huling hantungan o huling sandigan ng hustisya. Aray ko. Pero ano po nangyayari? Sila po ang magnanakaw ng hustisya. Bakit naman ninakaw? Bakit po hindi na nakawin? Paano tayo mabibigyan ng hustisya? Idadivert na naman nila. Illegal ang subcommittee, ginawa nila. Aray ko. Sahin natin, si Alan Peter Cayetano, chairman ng PHISGUC noong 2019 SEA Games. Ito yung may 50 milyong kaldero at may 11 bilyong budget na umabot pa sa Senate investigation. Kita mo? Yan si Alan Cayetano, kaya tinawag na kaldero yan.
Gumawa siya ng kaldero tapos overpricing. Aray ko. Pinangalanan din siya ni Janet Napoles sa affidavit bilang umano'y tumanggap ng PDAP kickbacks. At syempre, si Pia Cayetano, dinepensahan ng kapatid sa SEA Games spending. Check! 2010, plagiarism controversy? Check! Original ba talaga ang serbisyo? O pati speeches, recycled? Si Cheese Escudero naman, nasangkot sa graft complaint kaugnay ng 350 million na Sorsogon fund issue. Bilyones ang pondo ng kanyang distrito, pero taong-taon, lubog pa rin sa baha. Si Amy Marcos, pinanagot ng Hawaii Court sa torture at pagkamatay ni Archimedes Trajano. Oh, kita mo? All-star sila, all-star sa kawalangyaan. All-star. Si Cheese, hindi pa nasama niya yung 142 billion insertion mo para manalo kang Senate President, kupal. Aray ko. Di ba? Hindi pa kasama dyan, Cheese. Yung 142 billion mo para, manalo ka ng Senate President. Pinagbumudbud mo. Aray ko. Tapos pagbibintangan mo si Romualdez, sabihin na natin, sige, yung kay Romualdez, lagi pinag-uusapan, 36 billion. Ikaw, ayaw mo pag-usapan, 142 billion. Aray ko. Sige nga po, mga kababayan, Romualdez sila, lahat sila ng mga hayop na mayorya dyan ngayon. Romualdez, 36 billion. Oo, pera yon. Pero, ba't ayaw yung pag-usapan kay Jesus Escudero, 142 billion? 142 billion. Ham and cheese. Ang estudyante, nagtanong lang. Hanggang ngayon, natabunan na lang ang issue na ito. Katabunan si Amy Marcos. Dapat makulong din niya kasi ang baba ng Senado. Aray ko. Diba? Binabarena tayo. Aray ko. Diba? Dinadaan tayo sa mukha niyang puwet. May petroleum jelly dito na 2 at yung bunganga niyang kuyukot. Aray ko. Si Marcoleta, isa sa nagpa-shutdown ng ABS-CBN network. Marami ang nawalan ng trabaho. Pero noong 2025, siya naman ang may tanong sa campaign disclosure gaps. Si Joel Villanueva. Diba? ABS-CBN, hindi daw nagbabayad ng tax. Hindi daw nagbabayad ng tax. Pero si Marcoleta, asong-aso. Aray ko. Diba? Si Marcoleta, asong-aso. Bakit? Mas pinili niya yung kaibigan niya kaysa sa kaysa sa batas. Kaysa sa batas ng COMELEC at batas. Dahil sabi ng kaibigan niya, wag daw i-disclose. Bandang uli, sa pool. Aray ko. At marami nagtatanong bakit plunder. Kasama po yan. Bawal po magbigay ng regalo. Congressman siya. Nagtanggap siya ng 75 million at isa doon si Chicago Boy. Aray ko. Sino po ba si Chicago Boy? Sino po ba yon? Ang dumidepensa sa mga puday. Aray ko. Sino po ba ang dumidepensa sa mga puday? Si Mike Defensor. Meron po siyang mga alagang puday na nakadila na mala Jordan. Aray ko. At yung mga puday po ng mga nakadilang yan ay nilalagay niya sa aquarium. Aray ko. At kapag nakapili ka po ng mga puday na nakadila sa aquarium, diretso ka sa hotel. Aray ko. Aray 出席
Dito na tayo kay Joel is Lord. Eva, naharap din sa graft charges kaugnay ng PDAF scam. At pagdating ng 2025, lumitaw ulit ang pangalan sa flood control insertions. Kita mo? Tinago-tago pa ni Duterte yan. Wala talagang ginawa si Duterte kundi itago po ang mga kawalang yaan. Diba? Conchita Carpio Morales, kinasuhan yan. Anong ginawa ni Martires? Patagong, inabsuelto. Aray ko. Diba? Patagong inabsuelto. Yan po ba ang Senado nyo? Aray ko. Si Bongo, matagal ng anino ni Duterte. Oh, Bongo, chicken lomi to go. Aray ko. Ah. Wala daw siyang korupsyon. Yung mga pamilya niya lang. Ang putang inang kabubuhan ni Bongo, umamin pa. Kung pwede lang ako magpalit ng kapatid. Kung pwede lang ako magpalit ng tatay. King ina mo, hindi ganun yung konsesyon. Akala niya, yung drama niyang yon, madadala tayo. Kung pwede lang ako magpalit ng tatay. Aray ko. Ayop na to. Si LTG, Christopher Flores Tesorogo, wala kang kinalaman, nakapangalan sa'yo. Aray ko. Bongo, ganun ba kami kabobo? Aray ko. Ha? Kaya yung mga vlogger mo, nagkakandara pa. Paldong-paldo sa'yo. Busog na busog, dami mong ninakaw. Diba? Yung mga vlogger mo, asan ba yung vlogger nito? Asan na ba? Nandali nandito ba? O, eto, tignan mo, pakita mo lang. Tignan mo yung tsura nito, si Ungding, o. Na, kumain ka na? O. Thanks. Ay, pusa. Ang dami mong binigay. Bakit? Tignan mo yung tsura na yan, pang wallpaper, gabi ng lagim. Aray ko. Ha? Mga kinukuha mo, all-star eh. Shake, rattle, and roll. Part 1. Unding. Aray ko. Mga lumalabas sa banyo, sa inidoro, ayop ka. Ano sabi? Ano sabi? Pahingan nyo, eto na. Hindi kanya nga to eh. Hindi nga ako nagkaroon. Hindi nga ako nagkaroon ng ano? Ng ano? Si Senator Bongo, Si Senator Bongo, ano? babalik kasi ang bilang lang kakaunti dahil ang binilang yung doon. Kaya parang babalik yung staff ni Senator Bongo para bibigyan pa tayo. Bibigyan pa tayo, babalik ang staff para bigyan tayo. Sana foil. Aray ko. Diba? Sana foil ka na lang. Aray ko. Diba? Tignan mo po yung muka. Si Amy po, anong tawag kay Amy? May mga sinauna pa tayo, Darwin's Theory, Homo sapien. Si Amy, Homo alien. Aray ko. Ha? Si Amy, Homo alien. Eto, sinapian. Aray ko. Oh, Bongo, diretso. Nadikit ang pangalan sa frigate acquisition controversy at sa Pharmaly scandal. Pandemic na nga, may negosyo pa. Si Bato de la Rosa, Oh. dating PNP chief. Ngayon, iniimbestigahan ng ICC kasama si Duterte. Robin Padilla, may conviction sa illegal possession of firearms noong 1994. Bilang senador, Sinabi niyang hindi raw dapat krimen ang marital rape. Aray ko.
Grabe, talino, no? Force majeure, men. Aray ko. Hindi daw dapat krimen ang marital rape. Wow! Aray ko. Partida po yan, ha? Partida pa yan, Muslim pa yan. Partida po. Oh. Sinabi niyang hindi raw dapat krimen ang marital rape. Grabe, no? Hindi dapat daw krimen ang marital rape. Muslim pa yan, ha? Muslim. Kawawang-kawawa talaga mga Muslim, eh. Aray ko. Grabe, tol. Taas na nga kamay ko sa'yo, eh. Ha? Suko na ako sa katangahan mo, tol. Ingot ka talaga. Aray ko. Lupet. Lupet mo, tol. Si Jinggoy Estrada, kinasuhan ng plunder dahil sa 183 million PDAF kickbacks. Nakulong nakapagbel, nahalal ulit. Kinig ka naman sa mapapangasawa mo. Si Mark Villar, dating DPWH ngayon senador. Habang lumalabas ang ghost at substandard projects, si Camille Villar, parte ng pinakamalawak na political business dynasty sa bansa. At habang bumuboto sa infrastructure at water policy, ang pamilya rin niya ang direktang kumikita rito. Tangina mo, tangina nyo, Bilyar, di ko kayo makakalimutan. Ha? Kahit saan tayo magharap, kahit ipakulong nyo ko, tutubigan ko kayo. Aray ko. Inan nyo. Hayop kayo. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito sa buhay ko. Wala kaming tubig, grabe. Aray ko. Tangina. Tanginan to mga to. Sorry po kung nagmumura ako kasi direkta po ako apektado. Natutulog po ako madaling araw na kakahintay ng tubig. Ngayon lang nangyari sa buhay ko to. Grabe, ngayon lang po nangyari sa buhay ko to. Kailangan ko po mag-produce ng drum para makaipon ng tubig. Tanginan nyo. Aray ko. Aray ko. Walang iya kayo. Kaya mga bumoto dito, ayop kayo mga bumoto sa mga bilyar. Kupal ka rin. Aray ko. Walang iya yan. Si Laurel Legarda, nadikit din sa PDAF scam allegations. Tapos ang talento niya ngayon ang laging mapunta sa panig ng mananalo. Oh. Ito ang Senate Majority, mga taong paulit-ulit na inuugnay sa kontrobersya. Pero paulit-ulit din nakakabalik sa pwesto. Oh. Hindi ito tungkol sa partido. Accountability ito. Habang abala sila sa politika, tao ang nagbabayad. Kita nyo? Yan po yung may ganito pa, oh. Duterte Black kami, sama-sama, putang ina nyo.